Gabi-gabing nagtatrabaho si Inggoy bilang janitor sa kalapit na hospital sa bayan nila. Marami na siyang karanasan, ngunit hindi katulad ng sa mga kwento-kwento na nakakatakot. Hindi kalakihan ng hospital at mangilan-ngilan lang din ang naka-duty na nurse at doktor. Kulang din iyon sa kagamitan, kaya ang mga pasyenteng may critical na kalagayan tinatransfer sa provincial hospital sapagkat hindi sapat ang kagamitan ng hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Ilang taon na rin siyang nagtatrabaho ron at dahil nga sa panggabi siya, ginagawa na lamang niyang gabi ang umaga. Bukod kasi sa pagiging janitor niya, siya rin ang nagroronda sa kalagitnaan ng gabi hanggang sa mag-umaga. Hindi matatakotin si Inggoy, kaya naman walang problema sa kanya ang ganoong trabaho. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi maiwan-iwan ni Inggoy ang trabaho niya ay dahil kay Miss Hana, isang napakagandang nurse na madalas nakikita na Inggoy na nakikipagtagpo sa isang ring nurse na nagtatrabaho roon. Parehong dalaga at binata pa ang dalawa. Ngunit hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pagkasabik ng dalawa sa isa't isa tuwing sasapit ang hating gabi. Wala man lang kaalam-alam ang mga ito na alam niya kung saan banda pumupwesto ang mga ito sa tuwing sasapit ang hating gabi. Noon ngang gabing iyon, inabangang muli ni Inggoy ang pagsapit ng hating gabi para lamang siyang nanonood ng live na palabas kapag nagkatagpo na ang dalawa. Alam na alam kasi ng mga ito kung saang parte ng hospital ang walang tao at walang CCTV. Naisip ni Inggoy na napakaswerte naman ni Alex, ang lalaking nurse na siyang kasintahan ni Miss Hana. Tsak na mawawalan ng mga ito ng trabaho, oras na may makaalam ng tungkol sa ginagawa ng mga ito. Aaminin ni Inggoy na sa tuwing lihim niyang pinapanood ang dalawa, nakakaramdam siya ng init. Iniisip niya na siya ang lalaking kasama ni Miss Hana. Gigil na gigil siya sa babaeng nurse sapagkat napakaganda ng katawan. Bukod doon, napakaganda rin ang mukha nito na para bang anghel na hindi makabasag pinggan. Kung hindi lamang niya napapanood ang mga ginagawa ng mga ito, iisipin niyang isang disenteng babae si Miss Hana. Nung una nga, akala niya wala itong boyfriend at parang takot naman ito sa lalaki. Ngunit hindi. Sabik pala ito sa lalaki pagsapit ng hating gabi. Nagmistula itong babaeng tigre na pinakawalan sa hawla sa sobrang wild. Yun siguro ang dahilan kung bakit mas nababaliw rito si Alex. Maging siya ay tiyak na mababaliw kapag napasa kanya si Miss Hana. Ngunit malabong mangyari yun. Siya na basura ang hawak sa hospital na yun ay tiyak na hindi papatulan ng isang napakalinis sa katawan na nurse. Hanggang pantasya na lamang si Inggoy at kontento na siya ron. Matatawag na rin niyang maswerte ang kanyang sarili sapagkat nakikita niya ang napakagandang si Miss Hana kapag ginagawa ang bagay na iyon kasama ang binata. Doon pa lamang ay panalong-panalo na siya. Sumapit na nga ang oras na hinihintay ni Inggoy. Hating gabi na at ang ibang nurse at doktor ay salitan sa ginagawang paglilibot sa bawat pasyente. Nagpasya si Inggoy na tumungo na sa pwesto niya sa likod na bahagi ng hospital kung saan nakatambak ang ibang gamit ng hospital. Dim lamang ang ilaw ron at sapat na upang maaninag ni Inggoy ang sino mang papasok sa silid na yun. May bahagi roon kung saan walang CCTV at kubli ang bahaging iyon habang si Inggoy ay umakyat na sa puno sa kadalasan niyang pwesto. Mayabong ang punong kahoy na iyon kung saan mula sa itaas, banaag niya ang dalawang taong pumasok sa loob ng silid na iyon. Kita niya ang mga ito sapagkat walang bubong ang bahagi ng silid kung saan pumasok ang dalawa. Kampante ang mga ito habang hawak kamay na pumasok. Komportable si Inggoy sa kanyang pwesto habang nakaupo sa sanga ng puno na para bang inihulma para kanyang upuan. Mulat na mulat ang kanyang mga mata habang hinahaplos ang bagay na iyon sa kanya. Nakita niya kasi na nagsimula ng maghalikan ng dalawa at nagiging mapusok na rin ang bawat galaw. Kitang-kita ni Inggoy kung anong ginagawa ng dalawa.
Nagpaubaya lamang ang babae at napakapit pa ng husto sa batok ng kasintahan. Nagsimula nang bumilis ang paghinga ni Inggoy, maging siya nakakaramdam na naman ng init ng kanyang katawan. Para bang gigil na gigil siya. Para bang alam na alam niya na ang susunod na gagawin ni Alex, sapagkat kung ano ang nasa kanyang isip, yun din ang ginagawa ng lalaki. Ayun na nga, at nagawa na ngang mag-umpisa ni Alex. Walang ano-ano, nakita niyang biglang pumuesto si Alex upang pagsilbihan ang bagay na iyon kay Miss Hana. Napatingala naman ang babae dahil sa sensasyong nararamdaman ng mga oras na yun. Hindi naman siya napansin ng babae sapagkat hindi naman ito nakatingin ng tuluyan sa ibabaw ng punong kanyang kinaroroonan. Para bang si Inggoy ang nakakalasa ng bagay na siyang nilalantakan ni Alex. Talagang gustong gusto ni Hana ang nagaganap ng mga oras na yun. Tumagal pa si Alex sa ginagawang paglilingkod kay Miss Hana hanggang sa nagawa na nitong buhati ng babae tsaka iniupo sa mesang naroon. Tutok lamang ang mga mata ni Inggoy sa ginagawa ng dalawa. Mabilis ang bawat kilos ni Alex, kaya naman maging si Inggoy ay nagagalak na. Halos hindi na siya mapakali, lalo pat nakita niyang inihanda na ni Alex ang sarili sa gagawin nito. Ilang saglit pa nga, nasaksihan ni Inggoy ang muling pag-isa ng mga katawan ni na Miss Hana at ni Alex. Pakiramdam ni Inggoy, siya iyong gumagawa ng bagay na iyon. Kaya naman, ganoon na lang kainit ang kanyang pakiramdam. Sinabayan ni Inggoy ang ginagawa ni Alex. Lalo pa siyang nakaramdam ng init nang hindi malaman ni Miss Hana kung saan ibabaling ang paningin. Gustong gusto nito ang mga nagaganap na mga oras na yun. Hindi nagsawa na kung tutuusin, halos gabi-gabi naman kung ginagawa ng mga ito ang bagay na iyon. Kaya nga nasanay na rin siyang gabi-gabing hinihintay ang mga ito. Sa puntong iyon, naghahangad na rin si Inggoy na marating ang dulo. Patindi na kasi ng patindi ang mga nangyayari at maging siya ay dinadala ng kanyang pantasya sa nalalapit na pagdating sa dulo. Panay ang ginawang paglunok ni Inggoy. Pakiramdam niya, panay rin ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hingal na hingal siya habang mas binibilisan ang ginagawa niya. Busog na busog ang mata ni Inggoy sa kanyang nakikita, kung kaya halos napako na ang mga mata niya roon. Maya-maya pa, nakita niya ngang tuluyan na ngang narating ng dalawa ang dulo. Napataki pa sa bibig si Miss Hana nang sa ganoon, hindi ito makalikha ng malakas na ingay. Napatingala naman ng husto si Alex na para bang ninanamnam nito ng husto ang pagdating sa dulo. Sa ganoong punto, mas pinag-igihan nga ni Inggoy ang ginagawa hanggang sa tuluyan na rin niyang narating ang dulo. Bahagyang nanginig ang mga tuhod ni Inggoy at inayos ang kanyang sarili. Nang mga oras na yon, nakita na rin niyang nag-aayos ang dalawa ng mga sarili. Natagalan pa ang mga ito roon sapagkat inayos pa ni Miss Hana ang nagkagulo-gulong buhok nito. At bago tuluyang umalis, nagsalo muna ito sa isang mainit at malalim na halik na para bang kulang pa ang ginawa ng mga ito. Hinintay muna ni Inggoy na tuluyang makaalis ang dalawa bago siya nagpasyang bumaba ng punong kanyang kinaroroonan. Lumipas sa mga araw na ganoon ang nangyari. Ngunit isang gabi, tila na bago yata ang lahat. Ng araw na iyon, hindi pumasok sa hospital si Miss Hana. Akala ni Inggoy, hindi siya makakapanood ng live sa gabing yun. Ngunit nagkamali siya. Nagulat kasi siya nang sumapit ang hating gabi at nakita niya si Alex na may hila-hilang babae. Hindi si Miss Hana ang babaeng iyon sapagkat hindi nga nakapasok sa trabaho ang huli. Kilala rin ni Inggoy ang babaeng nurse na iyon at hindi naman iyon kagandahan kumpara kay Miss Hana. Palihim ngang sinundan ni Inggoy ang direksyon na tinutungo ng dalawa. Doon rin siya dinala ng kanyang mga paa sa palaging pwesto ni na Miss Hana at ni Alex sa tuwing ganoong oras ng hating gabi. Sa pagtataka ni Inggoy kung anong gagawin ng dalawa sa naturang lugar, umakyat siyang muli sa puno katulad ng palagi niyang ginagawa. At mula sa kanyang pwesto, kitang-kita nga niya ang dalawa. Noong una, nagkakatitigan lamang ang mga ito
at hindi rin magawa ang mag-usap. Hindi magkakalayo ang edad ng mga ito at kaibigan din ni Miss Hana ang babae. Hanggang sa kitang-kita nga ni Ingoy na nagsalubong ang mga labi ng mga ito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Ingoy. Bukod pala kay Miss Hana, may relasyon din si Alex sa kaibigan nitong si Miss Julia. Kumunot ang noo ni Ingoy. Paano kayang nagkagusto si Alex kay Miss Julia? Hindi nga ito kagandahan. Natigil ang anumang iniisip ni Ingoy nang sa isang iglap nagawa ng alisin ni Alex ang mga sagabal kay Julia. Noon, alam na ni Ingoy kung bakit. Mukha lamang palang hindi maganda kay Miss Julia. Pinagpala ito at talaga namang kapag iyong tinitigan ay para kang iniimbitahan. Awang ang mga labi ni Ingoy at hindi inaasahan na ganoon kagandang view ang tatambad sa kanya ng hating gabing yun. Mukhang napakaswerteng lalaki naman ni Alex at sa tuwing wala ang kasintahan nito, may reserba pa ito. Mukhang gustong-gusto rin ni Miss Julia ang ginagawa nilang iyon ni Alex. Buong puso naman ito kung pumayag at bakas na bakas ang galak sa mukha nito habang si Alex naman ay tila hindi na makapaghintay. Mukhang ng mga oras na yun, parang sabik na sabik ni yata si Alex. Kitang-kita kasi ni Ingoy mula sa kanyang pwesto kung paano nitong panggigilan si Miss Julia. Baka nga siguro nais rin ito ng ibang babae at sawa na ito kay Miss Hana. Ngunit para kay Ingoy, mas maganda pa rin si Miss Hana. Kawawa nga lang ito at wala itong kaalam-alam sa ginagawa ng kasintahan nito sa tuwing ito ay wala. Hindi alam ni Ingoy kung iyon ba ang unang beses na ginagawa iyon ni Alex kasama si Miss Julia. Yun lang din kasi ang unang beses na nakita niya ang mga ito na ginagawa ang ganoong bagay. Sa oras na iyon, para bang muling nakaramdam ng init si Ingoy. Kapag talaga napapanood niya ang ganoong tagpo, siya itong parang sinisilaban ng init sa katawan. Naiinggit siya na hindi niya maintindihan. Naiisip niya na sana kung ganoon lamang din siya kaswerte. Ngunit kahit ganoon, komportable na siya sa ganoon. Napanood-nood lamang. Kaya naman ano pa nga bang gagawin ni Ingoy kundi sabayan ang ginagawa ng dalawa. Mukhang mas matindi ang gagawin ng dalawa ng gabing yun kaysa sa ginagawa ni Alex kay Miss Hana. Mukhang mas nakakasabik si Miss Julia kahit pasabihin hindi naman kagandahan ang mukha nito. Napalunok si Ingoy nang hindi mapigilan ni Miss Julia ang saya gawa ng serbisyong ibinibigay ni Alex dito. Napahiyaw lang naman ito na tiyak niyang hindi naman hiyaw ng babaeng nasasaktan, kundi nasisiyahan. Hindi man lang ito pinigilan ni Alex sa ginagawa nitong pag-iingay na para bang gustong-gusto rin iyon ng lalaki. Nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan si Ingoy. Naroon ang kanyang kagustuhan na siya ang gumagawa ng bagay na iyon sa babae. Ano kaya ang pakiramdam kapag siya ang nasa kalagayan ni Alex? Tiyak, nasisigaw sa saya si Ingoy. Mukhang kapanapanabik pa naman itong si Miss Julia. Para bang napakasarap nitong kasama. Bumibilis na rin ang paghinga ni Ingoy sapagkat kanyang sinasabayan ang ginagawa ng dalawang pinapanood niya. Ninanamnam ng husto ang dalawang ginagawa at walang pakialam sa paligid. Kung mayroon mang nakakaalam ng komplikadong ginagawa ng mga ito, walang iba kundi si Ingoy. Siya ang nakakaalam na nagloloko si Alex sa kasintahang si Miss Hana. Ngunit ano nga naman ang magagawa niya kung magsusumbong siya? Baka mawalan pa siya ng trabaho. Pipiliin na lamang niyang manahimik at nanonood na lamang siya. Kahit sa ganoong paraan naman, nakakaraos na siya kahit papaano. Magtsatsaga lamang siya sa kanyang sarili sapagkat hindi naman siya pinagpala katulad ni Alex. Tiyak ni Ingoy na naghahalo na ang pawis ng dalawa. Kung anong bilis ni Alex, ganun din kabilis ang kamay ni Ingoy. Hapong-hapo na siya at mukhang mauuna pa yata siya sa dalawa. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili. Mukhang sa ginagawa ng dalawa at sa nakikita at naririnig ni Ingoy, malapit na rin yatang marating ng dalawa ang dulo. Halos mabaliw na kasi si Miss Julia sa boses na pinapakawalan nito at para bang anumang oras makakarating na ito sa dulo. Nang gabing yun,
Sabay na ngang narating ni Miss Julia at Alex ang dulo. Sinundan naman ni Ingoy ang mga ito at talaga namang satisfied si Ingoy. Yun na rin yata ang pinakamatindi niyang ginawa sapagkat masyado yata siyang nagalak. Hinintay niyang muli na makapag-ayos at makaalis ang dalawa bago siya bumaba sa puno. Talagang gabi-gabi na lang magaan ang pakiramdam ni Ingoy sapagkat tila na ilalabas niya ang init sa kanyang katawan. Sulit naman ang pagod niya at pagsapit ng umaga, uuwi na rin naman siya at matutulog. Napansin ni Ingoy na sa ilang araw na hindi pumasok sa hospital si Miss Hana ay palaging si Miss Julia ang kasama ni Alex. Walang palya naman ang ginagawa ng mga ito gabi-gabi na siya ring hindi pinalagpas ni Ingoy. Ngunit isang araw, napag-alaman na ni Ingoy na hindi na ginagawa ni Alex at Miss Julia ang bagay na iyon sa palaging pwesto ng mga ito. Doon sa may tangke sa likod ng palikuran ay doon na pumupwesto ang dalawa at nagdadala ng karton. Iba rin ang trip ng dalawa. Mukhang natunugan yata ng mga ito na pinapanood niya ang ginagawa ng mga ito. Hindi kaya ay baka malaman ni Miss Hana ang lahat sapagkat doon din palagi pumupwesto sina Alex at Miss Hana. Bumalik na rin kasi sa duty si Miss Hana at okay naman yata ang dalawang magkasintahan. Yun nga lang, walang kaalam-alam si Miss Hana na inaahas ng kaibigan nitong si Miss Julia ang BF nito. Hanggang sa isang gabi, saktong naabutan ni Ingoy si Miss Hana sa lugar kung saan palagi nagtatagpo ito at si Alex. Wala si Alex at alam na kaagad ni Ingoy na naroon ito sa may tangke sa likod ng palikuran at malamang ay kasama na naman ito si Miss Julia. Tinanong pa ni Ingoy si Miss Hana ng gabing yun at noon lamang niya napansin na umiiyak pala ang babaeng nurse. Nakaramdam naman ng awa si Ingoy at nagdalawang isip kung sasabihin niya rito ang kanyang nalalaman. Hanggang sa huli, sinabi na nga niya't hindi na nakatiis. Ganoon na lamang ang iyak ni Miss Hana at maya-maya pa napayakap ito sa kanya habang yugyog ang balikat sa pag-iyak. Napalunok si Ingoy. Amoy na amoy niya ang napakabangong halimuyak ng babaeng nurse ng mga oras na yun. Tinapik-tapik naman niya ito sa likod. At least, nayakap niya ang nurse na kanyang hinahangaan. Ganoon na lamang ang kaba ni Ingoy nang hindi na kumalas sa kanyang yakap si Miss Hana at huminto na rin ito sa pag-iyak sa kanyang balikat hanggang sa marinig niya ang sinabi nito na, "Kung nagagawa niya sa akin to, hindi naman siguro masama na gawin ko rin sa kanya." Natigil si Ingoy. Anong ibig sabihin ni Miss Hana? "Pasayahin mo ko ngayon, Ingoy. Ipapakita ko kay Alex na hindi lamang siya mag-i-enjoy sa ginagawa niyang panluloko sa akin." Napamulagat si Ingoy sa narinig. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. Nais ni Miss Hana na pasayahin niya ito. Para bang paulit-ulit iyong narinig ni Ingoy sa kanyang pandinig. Napalunok siya. Mukhang tinamaan yata siya ng swerte ng gabing yun. Sino ba namang lalaking makakatanggi sa babaeng napakaganda na nga, ubod pa ng bango? Hindi alam ni Ingoy kung ano ang kanyang sasabihin. Alam niyang kaya lamang nasasabi ni Miss Hana ang bagay na iyon dahil masama ang loob nito sa kasintahang si Alex. Ang tanong, sasamantalahin ba ni Ingoy ang kalungkutan na nararamdaman ng babaeng nurse? Kung mabait na tao si Ingoy, tiyak na hindi siya papayag. Ngunit dahil nga sa ipinanganak siyang makasalanan, susunggaban niya na ang pagkakataon. Isa iyon sa pangarap niya at matutupad na sa gabing yun. Hindi siya pwedeng humindi. Hanggang sa maya-maya pa nga, naramdaman ni Ingoy ang mga labi ni Miss Hana na walang kiyemeng binibigyan ng maliit na halik ang kanyang leeg. Dahil doon, tuluyan na ngang nilukob ng init si Ingoy. Hindi niya napigilan at nagawa niya ng haplusin ang bewang ng babae habang hinahalikan nito. Talagang hindi na makapaghintay pa si Ingoy. Kung dati ay tamang nood lamang siya sa kalapit na puno, noon naman malaya niya nang nararamdaman ang mga halik ni Miss Hana na lumalapat sa kanyang balat. Amoy pawis pa naman si Ingoy, ngunit hindi naman niya naririnig na nagrereklamo ang babaeng nurse. Sa halip, walang pandidiri nitong hinahalikan siya. Talaga nga namang walang katulad. Halos pangunahan ng panginginig ng katawan si Ingoy ng mga oras na yun. Ngunit kailangan niya ang mag-focus. Kailangan niyang sulitin ang gabing yun. Kaya naman, hindi siya nahiyang halikan, pabalik ang babae.
Sa wakas, nagtagumpay si Inggoy at nadama niya ang napakatamis na labi ni Miss Hana. Para bang gustong gusto niya itong papakin sa sobrang panggigigil na kanyang nararamdaman. Halos hindi na nga makapaghintay si Inggoy sa mga mangyayari. Kaya naman, inumpisahan niya ng gawin ang bagay na iyon. Dahil sa parehas ng ang uhaw, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Napapapikit na ang babae ng mga oras na yun at ganoon din naman si Inggoy. Talagang masayang masaya siya ng mga oras na yun dahil natupad na ang kanyang pangarap na mapasa kanya si Miss Hana. Walang kapantay ang gabing yun. Walang kapantay na saya ang mga nararamdaman nila. Walang kapantay na saya ang hatid sa kanya ni Miss Hana. At maya-maya pa nga, hindi na nila malamang dalawa ang gagawin dahil mararating na nila ang dulo. Pawisan at lupaypay ang mga katawan ng matapos. Saglit silang nagpahinga bago nag-ayos ng kani-kanilang mga sarili. Nang makapag-ayos ay akma na sana silang aalis nang biglang dumating si Alex. Gulat na gulat ito nang makita silang magkasama ni Miss Hana. Nakita naman ni Inggoy na inirapan lamang ito ni Miss Hana at saka nilagpasan. Alam na ni Inggoy na nagtataka na si Alex, ngunit mahalaga pa ba iyon? Ang mahalaga, napasa kanya si Miss Hana.